Okay, recap. Sa na ito, inanunsyo ng Malacanang na ni-relieve si General Nicolas Torre bilang Chief PNP. Siya po ay relieved, not fired. Ang kanyang kapalit ay si General Nartates na dating nag-occupy ng second highest position sa PNP. Siya po ay PMA, kung hindi po ako nagkakamali, 92. Paki-correct po ako kung ako ay nagkamali doon sa sa class niya. Ang dahilan ay sa hindi pagkakasunduan ng DILG Secretary at NAPOLCOM on the one hand and General Torre on the other. Si General Torre ay nag-appoint at nagpalit ng mga posisyon ng mga third level. Yung highest command ng PNP ay binago niya ang kanilang mga assignments without clearing with the President. Pinagsabihan siya ng NAPOLCOM, ngunit dinismiss niya or inignore niya with some very dismissive words at tila may pagpapakita ng kumbaga misuse or inappropriate use of power according dun sa balita. Matagal na po ang alitan matagal na po ang friction sa pagitan ni General Torre at ni DILG Secretary John Vic Remulla. Pero naging beyond redemption dun sa assignments at lalong-lalo na sa reassignment ni General Nartates. So, dahil dito, pinatawag last week si General Torre, or a few days ago, si General Torre sa Malacanang. At sinabihan siya, huwag kang magsama. Meaning, pumunta siya sa Malacanang mag-isa at nasabihan dun sa possibility ng kanyang relief. May mga lumalabas din na news reports na sinasabing may hindi ko magagamit in term, tila abusado, hindi naman abusado, excessive ang paggamit ng mga perks of office si General Torre. Pinost ito ng Politico, may kasamang video na may enturahe nga ng 17 vehicles na pumunta sa isang piyesta si General Torre. Ano daw to? Example lang ito ng ibang mga gawain, ng mga ginagawa ni General Torre sa posisyon. Kung matatandaan po natin, siya po ay inappoint ng April 29, assumed position ng June 2, and today, August 26, hindi na po siya ang Chief PNP. Ang inappoint, second highest, si General Nartates at nakapag-oath-taking na po siya even as we speak. Tapos na. Ngayon, sa mga nagtatanong kung maaari ba siyang i-appoint na DOJ, hindi po pwede. NBI, hindi rin po pwede. Ombudsman, hindi rin po pwede. Makakasuhan ba siya? Depende. So, may mga kaso po, may mga for investigation siya sa Office of the Ombudsman. Wala po siyang immunity as Chief PNP at wala pa rin siyang immunity even now. May mga nag-react. Ang mga nag-react, yung mga tuwang-tuwa sa ginawa niya kay former President Duterte at kay Pastor Quiboloy, at sila po ay nag-e-express ng kanilang pagkadismayado sa pagtanggal kay General Torre. Sabi ni Jacques, won't this anger the INC? I disagree. Why? Why would it anger the INC? I don't think they were consulted in the appointment of General Torre. Diba? May kinonsulta ba sila? In fact, tutol kung di po ako nagkakamali, but please correct me kung mali ito. Ang alam ko ay tutol ang INC sa paraan at pag-turnover kay PRD sa Hague. Sabi ni Sir Jonathan, kung student mo sila sa criminal law, nalusaw na sila sa kilay mo po. Uy, grabe. Sabi ni Kid, pwede na palitan ni Sir yung attack dog ng Malacanang. Aba, dapat kaya nilang pakainin. Kasi INC daw dati si Torre. Di ba tiwalag? Should we be talking about that? Kasi tungkol yan sa mga inner workings ng ng simbahan. So, hindi siya INC. So, yan. Hindi siya INC. And hindi na siya INC actually. Sabi ni Hampas Lupang ambisyosa, baka umepekto na yung pinafile ng KOJC, nag-post si Atty. Torion na wala kaming kinalaman dyan, abangan ng susunod na kabanata. O ayan ha, sinabi na walang kinalaman ng ang kingdom dyan.
2027 ang retirement ni CJ Esmundo, di ba? Hindi 2026. Double check natin. Sabi ni June, there is a possibility na hindi kayang isway ni Torre ang full support ng PNP at ibahin ang negative perceptions ng publiko when it comes to law and order. No impact yung 5 minutes project niya. Pwede rin. It's entirely possible na that could have been factored in the decision. Gayon pa man, parang ang tingin ko this is all politics. Kasi pag sinabi ninyong hindi niya kayang isway ang full support ng chuchu ganyan, parang may public interest pa eh. Hindi kasi ako naniniwala na uunahin ng Malacanang or ng Marcos administration ang kapakanan ng taong bayan kung may politika na issue, kung may issue on politics. Hindi talaga. Alam niyo kung bakit? Because that is their record. Kung meron silang mabuti, question, in quotation marks, na ginagawa, asahan ninyo, may politika sa likod niyan. Sabi ni The Great, optics lang to. Hindi naman to optics. Talagang nagkamali si General Torre dito. Kasi kung sinasabi ninyong optics lang ito, parang sinasabi niyong walang kasalanan si Torre. Meron. Isipin nyo, ganyan na nga yung administrasyon, pero hindi rin nila kinaya yung ginagawa ni Torre. Look at kung ganong kapabaya ang administrasyon na ito pagdating sa public interest, about caring what the people think, mataas ang tolerance nila sa inis natin. Pero tinanggal pa rin nila si Torre, di ba? Isipin nyo, ibig sabihin, ganun yung inis nila. Sabi ni Ma'am BM, hindi daw po tumiwalag si General Torre, itiniwalag daw. Okay. I hope miyembro kayo kasi nahihiya ako na magsalita about it. Gawa nga ng hindi po ako kasapi. So next year na si CJ Alex, naku, kailangan matapos pala yung tatlong yung ilang mga cases na pending habang andyan pa si CJ. Sabi ni Ari, si Auntie Claire hindi nila kayang tanggalin. Well, they like her. They like what she's doing. Ano yan? Seal of approval. As long as nandyan siya, it means she's doing what they want her to do. So bakit nila tatanggalin if it works for them, di ba? Sabi ni Andrea, tatakbo daw pong senador si Torre. Oh, please, I hope so, para makatikim siya. Sabi ni Awi, Torre is now too much of a liability for this admin. He does not follow his owner. He became too arrogant in wielding his borrowed power and protection. I think so. I think so. May excessive eh. Alam niyo yun, maintindihan ko. Look, even a person na walang kasalanan can be removed if you are not politically connected to the admin. Alam niyo yun? Kasi hindi naman siya belong. Okay? Hindi po siya kino-consider na, alam mo ba yan? Inner core. They don't consult with him. He was a means to an end para sa administrasyon na ito. He has outlived his usefulness. Hindi na siya necessary. And masyadong maraming, how do you call this? I hate to use the term, pero parang bad habits. Ayun, excessive. Ang daming sasakyan. Akala niya pwede siyang mag-appoint ng kung sino-sino. He stopped being the dog. Stopped being obedient. Hindi siya nakinig. Akala niya the power that was granted to him was his and his alone. So that's a major mistake usually made by people who have risen too far, too fast, and too soon. Uulitin ko para dun sa mga nagti-theorize na ito ay diversionary, hindi po ako sang-ayon. Okay? Ulitin ko po, wala pong ebidensya na ito ay diversionary because it causes too much upheaval. Okay? Kung magda-diversion ka, ano yung first rule? Don't do anything harmful. Also, a diversion is stupid at this time because may Senate hearing. So bakit ka gagawa ng strategiya na after a day or two, tapos na yung usefulness?
Sabi ni Rudy, hintayin nyo pagbalik ni Torre. He cannot be put into a position now that is more powerful than the chief PNP. Paano siya, anong posisyon ang mas powerful dyan? DOJ Secretary? Not gonna happen, it's not a lawyer. DILG Secretary? Matindi pa ang kapit ni Secretary Remulla. O paano yan? Yes, paulit-ulit na po. Sinabi natin na yes, he is being considered for a position. This is to protect the Marcos administration. Kasi if they don't offer him naman a position, they're making him a bigger enemy than he is now. So it will be necessary to mitigate the political fallout. That is the purpose of offering him a position. Ngayon, the bigger person, usually pag umalis, hindi natatanggap yan ng posisyon. Ulitin ko, pakiano na lang para dun sa mga nasa comment section. Paki-correct na lang po. Ulitin ko, hindi siya pwede DOJ Secretary, hindi siya pwede NBI Director kasi kailangan abogado at lalong hindi pwede sa Ombudsman. Besides, tapos na po yung period para sa pagtanggap ng mga applications for OMB. Correct. Sabi ni Claire, tingin ko, no need na ng service ni Torre, plus umabuso pa siya, exit na talaga siya. Besides, he also already gave an example. So, kumbaga, yung willingness niya dun sa ginawa niya kay PRD, yung willingness niya dun sa ginawa niya kay Pastor Quiboloy, all the other appointees have to do is emulate niyan. Gusto pala ng presidente ganito. O ito ang gagawin namin. Yes, Alfredo Lim was a lawyer. Was a lawyer. Patay na po pala siya. So yes, he was a lawyer. Ang hindi lang abogado na naging director ng NBI si General Waipoco, pero may batas na po ngayon. Sabi ni Victor, and this is correct, from being PNP chief, I don't see him being assigned to another position other than a demotion. Within the PNP hierarchy, any other position that he takes will be a demotion. Chief na siya eh. Diba? Tapos tatanggap ka. Hindi naman siya acting PNP chief. He is the PNP chief. So, yung mga nagsabi, PSG, paano ka magiging PSG kung hindi ka PNP? So, if you take a PNP position, parang that's a demotion. Ewan ko kung tatanggapin niya yun. I doubt it, and I doubt if it's even legal. Sabi ni Ma'am Arlene, I don't see much of an asset to this admin. For me, they are all liabilities to this country. Tama po kayo. All officials who serve at the pleasure of BBM cannot be trusted. Floating na lang, tanggap pa rin naman siya ng salary. Well, unfortunately, 4-star ang rank niya. So, ang kailangan na rank ng Chief PNP ay 4-star. So, he will have to be retired. Sabi ni Che, ang masasabi ko, happy ako. Sabi ni Jeff, manggagamit lang si BBM. Totoo naman. Sabi ni Scorpion Knight, goodbye Torre na. Sabi ni Nature World, malaki po pa ang pananagutan ni Pangulo kung mapatunayan o madismiss ang case ni PRD? Okay, this is something that we have to always remember. Ulitin ko yung tanong ni Nature World. Malaki po ba pananagutan ni Pangulo kung mapatunayan na madismiss ang kaso ni Duterte? Even dito sa Pilipinas, pag nag-file ka ng kaso, tapos later on madismiss, and there is no showing of malice, wala pong liability, wala pong parusa para doon sa nag-file. Bawal po yan kasi it discourages people from seeking justice. Now, alam natin mali ang ginawa kay PRD, ni BBM. But at best, well, we can call it as a betrayal of public trust. The only case kasi you can file against the president is impeachment. So, also, you have to understand na filing cases is not illegal. Okay?
paulit-ulit kasi ito yung mga anong pananagutan kapag na-dismiss yung kaso. Normally, wala, because the justice system is supposed to encourage people to participate in it. So, kasi pagka may hukuman, the presumption is that it is fair. Both sides are heard. Evidence is presented. So yung nag-file, wala pong liability o kasalanan yan unless they bribe people, unless there is malice, there is bad faith and all that. Hindi yan presume. Kung sakaling may mali siya yan, may mga pagsisinungaling, kakasuhan mo pa sila before it can even be presumed na mayroong mali silang ginawa o may liability ang mga nag-file ng kaso. No, ma'am. Okay. Sabi niya, hindi kaya siya yung papalit kay John Vic, tapos si John Vic kay Boying. Tapos si Boying mag-ombudsman. Si Sec Boying, pwede siyang mag-ombudsman dahil abogado siya. Si Sec John Vic, hindi abogado, so hindi siya pwede sa DOJ. Naintindihan niyo na? So, malayo pang mangyari. Okay. Ma'am, kasi parang ang sinasabi ninyo, ano lang to, musical chairs ito. Hindi po, may kasalanan si Torre. Kaya po siya ni-relieve. Kasi malaking kahihiyan sa publiko at sa mga taga-PNP ang pag-relieve kay Torre. So ang ano pa is, di ba, kahit nga bigyan siya o offeran siya, let's say ng another secretary position, ano ba yung bakante? O kunwari lang ha, huwag niyong seryosohin. Kunwari matanggal si Cristina Frasco, ilagay si Torre na DOT secretary. Pwede yun. So, pero medyo nakakahiya. Thank you kay Ma'am BM. Hi Ma'am Annie! Saan daw kaya itatapon si Torre? Di pa natin alam. Ako, nag-hope ako na tuwisin. Wala lang. Kasi ibig sabihin nung matatanggal si Secretary Frasco. Sabi ni Drawback, baka pwede siya bodyguard ni Speaker. Hala? Hindi, pero seryoso. Kung o-offeran siya, it has to be commensurate para ma-mitigate yung kapahiyaan niya. Now, importante ito sa Malacanang na offeran siya talaga. Agree ako dyan. Totoo yan. At sinasabi, di ba sinasabi, in-announce naman ni Sec John Vic na in-offeran siya ng ibang posisyon. O offeran talaga siya kasi they don't want to make him a bigger enemy. Sabi ni Shin, Department of Tourism. Excuse me, natawa daw tayo. Okay. Ito, tama. Sabi ni Julian's World, kala ko love ni BBM yan, minention pa nga sa SONA. But it also underscores yung manggagamit. Di ba? Yung pagkamangga nila. Oh, di ba? Ginamit yung term. Controversial na naman. Kasi gano'n naman talaga sila. They will use you and discard you. Hindi ka kaibigan. Tandaan nyo yan. Ang mga kaibigan niya long established na at may characteristic yung kanilang mga kaibigan. Number one characteristic, mayayaman yan, lumaki nila kasama nilang lumaki, oligarko, yung mga ganyan. So kung nakatulong ka sa kanila, yes, minsan nagpapakita sila ng utang na loob. But when you have outlived your usefulness, goodbye. Okay? So, pero dahil natatakot din naman sila na baka maging kalaban at malaking kalaban pa itong si Torre, then offeran nila. Bigyan nila ng posisyon kung saan he cannot make very much damage. Ito, sabi nga ni Pichu, I like how we always saw Torre as a pawn. But we never lost sight of the king and queen. Checkmate win. Si Torre is the one who possibly lost sight. Yan yung impression na lumalabas. Yan din po ang nakikita nating subtext ng sinasabi ni Sec Remulla, ni Sec John Vic. My fearless prediction is malilipat si Torre sa higher position, maybe in a rooftop or helipad. Sabi ni Michael, pwede niyang palitan si Gadon. Para magkapwesto. Oh, well, pwede. Isa pa may kaso si Gadon sa Supreme Court. Hindi na. Tapos na yung kaso ni Sec Larry. Disbarred nga siya twice.
Sabi ni Ma'am Gina, I remember last March 11, while nasa loob ng Villamor Air Base, sinasabi ni PRD si General Torre na malapit na siyang mag-retire. So ito na po yun, ang gaba. Correct, ma'am, dili magsaba. Uy, wag niyo naman insultuhin ng mga unggoy. Ay, talagang mga taga-TikTok, oo. Wala namang insultuhan ng unggoy. Grabe, ang daming hirit. Sabi ni Pichu, from what I understand, Torre is an arrogant person and won't settle for less than PNP chief. No matter where you put him, his ego is massively bruised. Good. Correct. This is not to say that the Marcos administration is doing the right thing. Tingin ko, damage control na naman to. They should not have appointed him in the first place. Ano yun, ang laki naman ng reward na binigay nila para sa ginawa kay PRD at kay Pastor Tibuloy. Talagang parang pinapangudngud nila sa mukha natin na, tignan ninyo, ito, napadala yung puon ninyo sa Hague. Rewardan namin ng ganitong kabonggang-bongga. Ngayon, tatanggalin nila kasi hindi na useful. Uy, grabe, sabi ni Randy, kukunin daw siyang driver ni Delino. Hindi ko talaga alam paano kung magre-react run kasi may mga naiisip na akong sabihin na hindi maganda. So, at least may good news na maihahatid ang magkakapatid na Duterte sa kanilang tatay. Sa tatay nating lahat. Sabi ni Ma'am Joan, uyab na sila ni Dalima. Paano siya Okay, sabi ni Willie, hinala ko bakit tinanggal si Torre, mahihirapan siyang ma-approve sa CA na halos mga Duterte. Bakit? Interim lang ba ang appointment niya? Hindi po, tapos na siya. Tapos na siya sa CA. Di ba? Grabe, sabi ni Amian. Sabihan nun, ayoko. Nagbabantay pa ako sa mga Alam niyo naman, hindi siya epikon yun, di ba? Meron na siyang kinasuhan na isa. Sabi ni Mini, sige, ito yung katanungan ko. Ano sa tingin ninyo ang posisyon kung saan i-appoint si General Torre? Wrong answers only. So till Tuesday. Ano na, balik niyo yung mga kanina yung sinasabi. Wrong answers only, pero sabi ni JRPM, NBI Clearance Department. Sabi naman ni Ma'am John Cortez, Barangay Tanod. Grabe, Teka, hinahanap ko. Grabe. Yung iba, hindi ko talaga siya hindi ko pwedeng basahin out loud, Uy, grabe. Pwede siyang Howie Boys. Yun din yung first ko. Pwede siyang may career siya sa boxing ko. After all, nanalo siya recently, di ba? Grabe. Lahat ng mga sinasabi ninyo, hindi ko pwedeng basahin out loud. Sabi ni Don, tagapigil ng ba. Sabi ni Floren, if Laila is really impressed with Torre, she should hire him as personal bodyguard. He's very much qualified, general siya and married. He checks all the boxes. Uy, grabe kayo dun sa dalawa. Alam nyo, bago ako magba, alam nyo, that, di ba like a month or so ago, sinabi ng isang supposedly political, ano ba yan? Scientist or political science expert na pwede daw tumakbong presidente o vice-presidente si General Torre. Ano sa tingin ninyo? Takbo siya? Grabe. So, sa tingin ninyo, tatakbo siya? Uy, sabi ni Ma'am Luz Marie, magiging Navy Commodore siya kasi floating. Bakit hindi Coast Guard? Kasi civilian na siya.
Hindi ko talaga pwede basahin. Grabe kayo. Sabi ni Richelle, PA ni Vice ganda. Pwede daw tumakbo. Ayoko basahin. Grabe kayo. Grabe kayo. Para dun sa mga nasa TikTok, kung gusto niyo yung basahin, nakakatawa talaga yung mga nasa, lalong-lalo na yung mga nandun sa sa YouTube. Pero dun din sa sa Facebook, mahabol, ang gagaling nila. Ngayon, humahabol na yung mga TikTokers. Pwede daw sa mining industry. Tourism nga Department of Tourism. Sobra. Pero kung tatakbo siya, ano sa tingin ninyo yung posisyon na itatakbo niya? Susunod ba siya sa abiso ni expert? Hindi ko talaga pwede basahin. Ipalit siya sa mga grabe! Oo nga, yung isa pa yan, fail yung kanyang yung mga, tingin ko din kasi fail siya dun sa pagkuha ng pagkolekta ng ebidensya na supposedly idadagdag para dun sa mga isusumite sa ICC. Fail. Kasi tingnan niyo, PNP sumagot na dun sa, naalala nyo yung dati may nag-post na NBI memo sa PNP, ni memo, may request letter ang NBI, one of the NBI agents requested doon sa isang region ng PNP na mag-turn over ng mga cases doon sa drug war killings. Sinagot yun. So may kadugtong yung kwento na yun na hindi na lumabas tuloy sa social media. Sinabi talaga na walang mga cases na nakafile doon sa region na yun. So ibig sabihin, kahit nun pa man, during the drug war, kukunti yung nagpa-file ng mga kaso laban sa mga pulis. Sino ba yung mga abogado ng mga yon? I understand na si BP Lenny provided some lawyers, meron daw dun sa yung mga free legal aid societies, ganyan. Pero karamihan, kung mayroon man silang tinanggap na mga kliyente, hindi po natin nakikita yung pagpa-file ng mga kaso na yon. Yan nga po ay one of the things that are going for PRD. Walang mga na-file na kaso. And I understand na isa doon sa tasking ni General Torre ay makatulong sa pag-provide ng ebidensya against PRD sa ICC case. So nakikita natin na mukhang fail siya doon. Kasi like we said, hindi ganyang kadali siya matatanggal sa pwesto niya if he was still being useful. So maraming nagsasabi na he will lead the investigation sa flood control controversy. Medyo too little, too late na. I think possible yon kung task force siya. Pwede, posible. Yan kasi pwede. Kasi hindi ko nakikita na may balakid dyan. Like, it doesn't have to be a lawyer. It will be up to the president to designate kung ano yung magiging requirements if a task force is formed. Sabi ni Floren, nagdilim daw ang paningin ni PBM nung nakita siya. Kaya ayun. Sabi ni Dets, commissioner ng boxing. Are you saying posibleng maging tandem siya? Ay, posibleng maging katandem niya si Senator Risa kung tatakbo si Senator Risa? Sabi ni Leo, mag-comedy bar na lang siya. Look at the amount of laughter he's reaping right now simply by existing. I don't think even Torre himself wants to be him. Oo, and that is why it is entirely possible. I think viable yun yung if mag-create ng task force na imbestigahan yung flood control. Malaki ang possibility niyan. Kasi hindi ko nakikita that there is any legal impediment to that. Pero it's a temporary position kasi task force nga lang yan. So, I don't think they're also going to put him in a position where he can display the kind of diminished control on his impulses, kumbaga. Kasi parang wala siyang control dun sa impulses niya, like entourage and so on. Ang daming nagsasabi na nagpakita ng arrogance, nagpakita ng excess and all that. So hindi siya ilalagay into a position where he can show that same kind of attitude again. But at the same time, sure ako, ino-offeran siya at seryoso yung pagka-offer na yan kasi matatakot din sila kung biglang mag-defect yan si Torre. Kaso, I don't know where he will defect to.
Saan siya magdi-defect? Sa DDS? Malabo. Hindi siya pagkakatiwalaan. Magdi-defect siya sa mga dilaw? Posible, kasi nandun yung mga sympathizers niya. But, why would they trust a Marcos man? Tatakbo sa barangay o homeowners, pero hindi pa rin mananalo. Secretary of Lost and Found, sabi ni Ma'am Susan, with specialization in CCID to the depths of Taal Lake. Sabi ni Edward, I'm wondering bakit hindi na lang nag-offer ng early retirement si Torre when he was told he was to be relieved. Baka hindi na po siya nasabihan. Posibleng tinanggap na lang yung ano. Well, walang resignation eh. So posibleng they did not bother to consult him. Winarningan lang siya and then they no longer consulted him. It's possible may pinagawa sa kanya tapos hindi pa rin niya ginawa. Sabi ni Coach Potato, pero okay po bang pumalit kay Torre? Like I said, I don't trust anybody who's appointed by BBM. Kumbaga, ang default mechanism natin, huwag pagkatiwalaan. Tignan muna natin what he's going to do. Sabi ni Awi, sa DOH with specialization in finding the heartbeat sa ilalim ng sa dami ng nagawa niya na ano, talagang open siya. So, I'm expecting a lot of memes today. Ayan na. This one is important kahit out of topic. Officer sa Senior Office and Urban Poor Federation ang Mangko. Bulungan daw sa mga office niya na kaya raw pinapaimbestigahan ni BBM ang flood control ay dahil daw si PRD ang may kasalanan. Or palalabasin nila na si PRD may kasalanan. Pagdating sa infra, the buck stops with Sir Tugade. Ganun po 'yon. Sabi ni Avelino, palpak kasi yung pabida niya sa Pangulo, inabutan ng brownout, nakita pa naman ng buong bansa yon. Yes po, actually paulit-ulit na po yan. Ulitin ko ha, sinabi na namin kanina pa and we repeated it three times more na inoferan siya ni BBM ng posisyon. In-announce po ito ni Secretary Remulla. At ang reason, kaya natin sinasabi yan, it is necessary for them to offer a position to avoid making a bigger enemy out of him. Okay? Do you think may plan si PBBM na ialis si Martin? If he did, why isn't he trying hard enough? Kasi tingin ko, well, ewan ko. I don't think so. Kasi family eh. Gusto lang niyang bawasan ng power. Unless, kaya niyang iupo si Toby. Si Congressman Toby Tiangco. Sorry. Hindi ko naman kakilala o ka-close. Sabi ni Ma'am Arlene, I wish na gumapang siya sa eleksyon para makita niya na wala siyang vote na makukuha. Not even from his own family. Not sure though with Laila. Sayang ito tama, ito sinasabi ni Jelot, si Torre nakakahiya daw sa PNPA. Imagine nyo, yung first chief PNP na alumnus ng PNPA unceremoniously removed. Ay. Yun, sabi ni doon, at nasa history na siya. Correct. Sabi ni Victor, hindi gagalawin ni BBM yang si Martin. May hawak na alas ang pinsan niya laban sa kanya. I'm sure by now, ang dami na. Hindi lang isa. Baka ang dami-daming alas. Maybe a room full of it. Sabi ni Ma'am Jocelyn, bibigyan na lang daw ng 5 stars ni BBM. Nasa batas ba yun? Iba kasi pag 5 stars eh. I don't think it's, well, sabi ni Jerpy, mahilig si BBM talaga magbigay ng posisyon kung meron matanggal. Same what he did with VP Sara, but hindi nasilaw siya sa posisyon. Sabi ni Picho, yung 3-minute response time naging 3 months stint, poetic justice. Sabi ni Ma'am Wilma, bakit po may ibibigay na ibang pwesto kay Torre? Para hindi siya maging kalaban. Para kontrolado pa rin siya. Grabe. Hindi ko talaga pwedeng basahin yung ibang mga yung ibang mga comments ninyo.
So, grabe, boxing commissioner. Oh, 5 stars wartime lang yun, si Patton, di ba? Tama ba? Sino daw ang nanalo? Lahat. Kasi grabe, so funny yung iba. Lalong-lalo na yung mga mga related sa animal control. Sabi ni S. Jane, 3 years na si BBM pero walang definite na cabinet o mga tao. Laging nagre-reshuffle. Di gaya ni Pia Dinon mula simula hanggang dulo mga tao nakapaligid sa kanya. At disiplinado. At saka nagpa-follow up si PRD noon sa mga cabinet niya. Sabi ni Wahafen, pampalubag loob, kumbaga ang ibang posisyon.